3 taon nang magka-live-in partner, sina Kyra at Zyren. May isang anak sila, si Angelica. Ngunit sa loob ng 3 taon na yun, hindi pa rin siya matanggap ng mama ni Zyren bilang asawa nito. Ngunit baliwalain kay Kyra. Basta, mahal nilang dalawa ang isa't isa. Patuloy ang masamang ugaling pinapakita sa kanya ng biyenan. Ngunit deadman niya lang ito hanggang sa hindi na siya makatiis at natuto na siyang lumaban dito. Nalabis nitong ikinainis sa kanya. Makalipas ang 5 taon na magka-live-in partner, sa wakas, niyaya din siya nitong magpakasal. Ngunit sa araw ng kanilang kasal, pinahiya siya at sinigaw-sigawan ng mama ni Zyren. Hindi papayag si Kyra, nasisirain lamang nito ang masayang araw ng kanyang buhay. Kaya naman sa inis sa biyanan, inilabas niya ang pinakamalaking alas laban dito, na ikakagulat ng lahat, lalo na ng anak nitong si Zyren. Seryoso ang mukha ni Aling Adila habang matamang pinagmamasdan si Kyra, ang nobya ng kanyang anak na si Zyren. Sino siya, Zyren? Si Kyra po, mama, nobya ko. Nobya mo ang babaeng yan? Diyos ko naman, Zyren, hindi ka pa nga nakakapagtapos ng college, nagnobya ka na kaagad. Mahal ko si Kyra. Nagmamahalan lang kaming dalawa, ma. Lintik na pagmamahal yan. Padabog silang iniwan sa sala ni Aling Adela. Naramdaman kaagad ni Kyra na ayaw sa kanya ng mama ni Zyren. Ayaw ata sa akin ng mama mo. Ang mabuti pa siguro, ihatid mo na lang ako sa amin. Kahit ayaw sa'yo ni mama, wala siyang magagawa, kundi ang tanggapin ka bilang girlfriend ko. Huwag kang mag-alala, Kyra. Ipaglalaban kita sa mama ko. Dahil sa mga sinabi ng nobyo, napanatag ang kalooban ni Kyra. Sa bagay, wala siyang dapat na ikatakot sa mama nito. Wala naman siyang ginagawang masama. Isa pa, mahal na mahal niya si Zyren. Araw ng Sabado, nagkayayaan silang mag-swimming sa bahay ni Rafi. Dahil birthday nito na kaagad naman nilang pinaunlakan. Sa sobrang kalasingan, kaya doon na sila dalawang nagpalipas ng gabi. Nagulat pa si Kyra nang basta na lamang siyang halikan ng nobyo. Nung unay hinayaan lamang niya dahil parte iyon ng kanilang relasyon. Ngunit katagalan, lalong lumalalim ang halik nito sa kanya. At nag-uumpisa nang maglumikot ang isang kamay nito sa katawan niya. Dahilan upang maitulak niya ito. Bumangon si Kyra at inayos ang suot na damit. 5 buwan na tayo magkasintahan, Kyra. Baka naman pwede mo nang ibigay sa akin ang sarili mo. Mahal kita at kaya kitang panagutan sa oras na pinakailamanan kita. Hindi pwede, Zyren. Natatakot ako. Paano kung mabuntis ako? Alam mo naman na ako lang ang inaasahan nila, inay. Kaya nga kahit hirap na sila sa pagtatrabaho, pilit pa rin nilang iginagapang ang pag-aaral ko. Alam ko naman yun. Ang gusto ko lang naman patunayan mo sa akin na mahal mo ko. Yun lang. Pero Zyren, naputo lang sasabihin ni Kyra nang basta na lamang siyang siilin ng halik sa labi ng nobyo. Mapusok na may kasamang panggigigil ang bawat mga halik na pinagkakaloob sa kanya ng nobyo. Hindi niya kayang pigilan ang kapusukan nito. Ilang sandali pa, naramdaman niya ang pagbaba ng halik nito na nagdulot ng kakaibang pakiramdam. Pakiramdam na may kasamang init na unti-unti nitong binubuhay sa katawan niya. Hindi nagtagal, nasa ibabaw niya na ito't malayang dinadama ang mainit ng malambot niyang katawan. Gusto niyang pigilan ng nobyo dahil mali ang gagawin nila. Masyado pa silang mga bata at parehong nag-aaral. Ngunit iba naman ang isinisigaw ng katawan ni Kyra. Gusto nito ang kakaibang pakiramdam na pinaparamdam sa kanya ng nobyo. Kahit mali, kahit hindi pwede, natagpuan na lamang ni Kyra ang sarili na nagpapaubaya na sa binata. Naramdaman niya ang lamig na nanggagaling sa bukas na aircon sa katawan niya. Hindi nagtagal, tuluyan na nga siyang naangkin ng nobyo. Masakit sa una, ngunit habang tumatagal, napapalitan ito ng iba yung kaligayahan na ngayon lamang niya naramdaman. Ang isang beses na may nangyari sa kanila, nasundan pa ng nasundan sa tuwing napagsasolo silang dalawa at walang tao. Hanggang isang umaga, nagising na lamang si Kyra na masama ang pakiramdam at nasusuka. Akala niya nung una, minakain lang siya na hindi tinanggap ng tiyan niya. Ngunit napansin niyang napapadalas ang pagkahilo at pagsusuka niya, bagay na kanyang ikinabahala. Kaya naisipan niyang magpa-check up, pero hindi niya nagustuhan ang lumabas na resulta.
Sigurado kayo, Dok? Buntis ako? Paninigurado pa ni Kyra sa doktor na tumingin sa kanya. Yes, Iha. You're 2 weeks pregnant. Congratulations. Nangihinang lumabas ng hospital ang dalaga. Gulong-gulo ang isipan. Hindi siya pwedeng mabuntis. Marami pa siyang pangarap sa sarili at sa kanyang pamilya. Magiging sagaba lamang ang bata sa mga nais niyang gawin. Dahil dito, hindi muna siya pumasok at piniling magkulong sa kanyang kwarto. Gulong-gulo ang isipan niya. Hindi niya alam ang gagawin. Nagsisisi siya na nagpatangay sa kapusukan ng nobyo. Dapat ay pinigilan niya ito, pero wala siyang ginawa. Nadarang siya sa nakakaadik nitong mga halik. Yakap at haplos na hindi kayang labanan ng mahina niyang katawan. Tuloy ay nandito siya ngayon sa sitwasyon na hindi niya ginusto. Kinabukasan pagpasok ni Kyra, kaagad siyang sinalubong ng nobyo at niyayang maupo sa mga upuang naroon. Anong nangyari sa'yo? Bakit hindi ka pumasok kahapon? Tinatawagan at tinitext kita. Hindi mo naman sinasagot. Buntis ako, Zyren. Nagbunga ang ilang beses nating pagtatalik. Nanlalaki naman ang mga mata nitong tumingin sa kanya. Ano? Natatakot ako, Zyren. Paano na ako ngayon? Ang pag-aaral ko, ang mga pangarap ko. Tuluyan na ngang bumagsak ang mga luha ni Kyra na kanina pa pinipigilang pumatak. Natataranta naman siyang niyakap ng nobyo. Huwag kang mag-alala, pananagutan kita. Haharapin natin ito ng magkasama. Kahit papaano, gumaan ang kalooban ni Kyra sa mga sinabi ni Zyren. Ang kinakatakot na lang niya ngayon kung paano sasabihin sa mga magulang ang tungkol sa kalagayan at ang mama ng nobyo niya na si Aling Adila. Nararamdaman kasi ni Kyra na mabigat ang loob sa kanya ng mama ni Zyren na ang ibig sabihin ayaw nito sa kanya bilang nobya nito. Pagsapit ng uwian, isinama siya ni Zyren sa bahay ng mga ito upang sabihin sa mama nito ang tungkol sa kanyang kalagayan. Natatakot ako, Zyren. Paano kung magalit ang mama mo tapos hindi niya matanggap na buntis ako? Huwag kang matakot. Ako ang bahala sa iyo. Kung sakali man na magalit si mama, wala na siyang magagawa dahil buntis ka na at magiging lola na siya. Sana nga, Zyren, sana nga. Pagkapasok ng bahay, kaagad silang sinalubong ni Aling Adila. Dumilim bigla ang mukha nito nang siya ay makita. Bakit kasama mo na naman yung babaeng yan? Turo nito sa kanya. Dahil nobya ko naman siya, mama, natural. Palagi kaming magkasama. Isa pa, buntis siya. Magiging lola na kayo. Anong sabi mo? Buntis siya? Tila hindi makapaniwalang tanong ni Aling Adila. Oo, mama, buntis si Kyra. At pananagutan ko siya. Simula ngayon dito na siya titira. Nagulat si Kyra nang basta na lamang siyang sampalin ng malakas ni Aling Adila na ikinaaray niya. Napakalandi mong babae. Nagpabuntis ka sa anak ko. Sinasabi ko na nga ba't sa hilatsa pa lang ng pagmumukha mo, halatang malandi na. Sigaw sa kanya ng matandang babae. Hindi ako malandi. Nagmamahalan kami ni Zyren. Pareho namin tong ginusto. Pagtatanggol ng dalaga sa sarili. Oh, talaga? Kung hindi ka malandi, di sana hindi ka nabuntis ang anak ko. Di sana hindi ka muna nagnobyo. Ang kaso, malandi ka. Tama na, mama. Huwag mong pagsasalitaan ng ganyan si Kyra. Mabuti siyang babae. Kung hindi mo kayang tanggapin bilang asawa ko siya, wala na ako magagawa dun. Hinawakan ni Zyra ng isang kamay niya at inakay papasok sa loob ng bahay. Habang naiwan naman sa labas si Aling Adila na nanggagalaiti sa sobrang galit. Pagkapasok nilang dalawa sa kwarto ni Zyren, kaagad na naupo sa kama ang dalaga. Hindi nito mapigilan ang sariling umiyak dahil sa pinakitang disgusto sa kanya ng mama ni Zyren. Tama ba talaga, Zyren, na magsama tayo bilang mag-asawa? Oo naman. Mahal natin ang isa't isa, Kyra. Walang sino man ang makakapaghiwalay sa atin. Oo, Zyren. Nandun na tayo sa mahal natin ang isa't isa. Hindi mo ba nakikita? Ayaw sa akin ng mama mo. Ayaw ko namang umabot sa punto na mawala ang respeto ko sa kanya dahil ina mo pa rin siya. Huwag mo na lang pansinin si mama. Lilipas din ang galit niya. Darating ang araw, matatanggap ka niya bilang asawa ko. Ang mahalaga, nagmamahalan tayo at ang magiging anak natin. Gagawin ko ang lahat, Kyra, para mapasaya kita. Gabi na nang ihatid siya ni Zyren sa kanilang bahay.
Kinakabahan si Kyra sa gagawing pagtatapat sa mga magulang tungkol sa kanyang kalagayan. Nagulat pa ang mga magulang niya nang makitang may kasama siyang lalaki. "Sino siya, anak?" Malumanay na tanong ng kanyang itay. "Si Zyren po, itay, nobyo ko po." Sabay pa na napatayo sa kinauupuan ang mga magulang ni Kyra. "Nobyo mo? Kailan pa?" Tanong naman ng kanyang inay. "Mag-6 na buwan na po kaming magkasintahan. Sorry po, inay, itay. Hindi ko po nasabi kaagad sa inyo. Naiintindihan ka namin, anak, pero sana alam nyo na may limitasyon. Mga bata pa kayo't parehong nag-aaral. Pag-aaral muna ang atupagin ninyong dalawa. Kung talagang kayo ang para sa isa't isa, darating yun sa tamang panahon." "Tama ang inay mo, Kyra. Hindi ka namin pipigilan na makipagnobyo. Pero sana hanggang dun lang muna. Huwag kayong gagawa ng isang bagay na pareho ninyong pagsisisihan pagdating ng araw." Nagkatinginan silang dalawa ni Zyren. Pakiramdam ni Kyra, umurong ang kanyang dila. Alam niya na sa oras na sabihin niyang buntis siya, masasaktan ng labis ang mga magulang at yun ang ayaw niyang mangyari. Nang silang dalawa na lamang ang nasa sala, pasimple siyang tinanong ni Zyren kung bakit hindi niya sinabi ang tungkol sa kanyang kalagayan sa mga magulang. "Natatakot ako. Ayoko silang masaktan." "Pero Kyra, hanggang kailan mo itatago sa kanila ang pagbubuntis mo? Hindi magtatagal, lalaki ang tiyan mo't mahahalata nila yun." "Hindi ko alam. Kasalanan mo to, Zyren. Kung hindi ka lang sana naging mapusok, hindi tayo aabot sa ganito. Sa ating dalawa ako ang kawawa dito." Paninisi ni Kyra sa nobyo. "Sorry, Kyra, kung naging mapusok ako. Nagawa ko lang naman yun dahil sa labis na pagmamahal ko sa'yo. Kung hindi mo kayang sabihin sa mga magulang mo, ako na ang magsasabi sa kanila." "Hindi, Zyren. Wala kang sasabihin sa kanila. Hayaan mo muna ako na mapag-isa at makapag-isip ng tamang gagawin." "Okay, sige. Tawagan mo na lang ako kapag kailangan mo ako. Bukas susunduin ba kita dito o sa school na lamang tayo magkikita?" "Tatawagan na lang kita. Salamat sa pag-unawa." Samantala pagdating ni Zyren sa kanilang bahay, isang malakas na sampal ang isinalubong sa kanya ng inang si Aling Adela. "Bakit mo ko sinampal, mama?" "Nagtatanong ka pa kung bakit kita sinampal? Sinampal kita para magising ka sa katangahan mo. Hindi ka namin pinag-aral, Zyren, para lang mag-asawa ng maaga. Alam mo ang hirap na pinagdaanan namin ng papa mo para lang mapag-aral ka at mabigyan ng magandang buhay. Tapos ngayon, mag-aasawa ka ng maaga? Gusto ko na layuan mo ang babaeng yun. Hindi siya makakabuti sa'yo." "Hindi, mama. Hindi ko lalayuan si Kyra. Mahal ko siya at magkakaanak kami. Gusto ko siyang panagutan." Mariin niyang sagot sa ina. "Nag-iisip ka ba, ha, Zyren? Sa oras na panagutan mo ang babaeng yun, masisira ang buhay mo pati na ang pag-aaral mo. Bibigyan na lamang natin siya ng sustento kada buwan. Siguro naman okay na yun, kaysa wala tayong ibigay sa kanya." "Pasensya na, mama. Pero hindi ako pumapayag sa gusto mong mangyari. Sa ayaw at sa gusto mo, pananagutan ko si Kyra at walang makakapigil sa akin." "Subukan mo lang, Zyren. Itatakwil ka namin bilang anak." Banta ng kanyang ina. Padabog siyang iniwan ng kanyang mama sa sala. Padaos-dos na naupo sa sahig si Zyren habang nagtatalo ang isipan. Nang maliwanagan ng isipan, tinawagan niya ang numero ni Kyra. Sinabi niyang magtana na lamang sila nang sa ganoon wala nang makapigil pa sa kanilang pagmamahalan. "Please, Kyra, pumayag ka na sa gusto ko. Ito lang ang nakikita ko na magandang gawin upang hindi tayo mapaglayo ng mga magulang natin. Hihintayin kita mamaya sa park. Sana dumating ka. Mahal na mahal kita, Kyra." Pagkababa ng tawag, kaagad na nag-impake si Zyren ng mga damit at nilagay sa isang maliit na maleta. Nang matapos, gumawa siya ng sulat para sa kanyang ina. Pagpatak ng 9:00 ng gabi, tsaka lamang siya bumaba. Alam niya kasing kapag ganoong oras, tulog na ang kanyang mama. Maingat siyang lumabas ng bahay. Ayaw niyang makalikha ng kahit maliit na ingay. Mahirap na't baka magising pa ang kanyang mama. Kaagad siyang nagpara ng tricycle at nagpahatid sa park kung saan sila magkikita ni Kyra. Pagdating sa park, wala pa doon ang nobya. Sinubukan niya itong tawagan, ngunit nakapatay ang cellphone. "Nasaan ka na ba, Kyra? Please, dumating ka?" Anang isipan niya. Ngunit 2 oras na siyang naghihintay, hindi pa rin dumarating si Kyra.
Pagpatak ng 11:00 ng gabi, nagpasya na lamang si Zyren na lisanin na ang park. Malungkot na tumayo si Zyren at nag-umpisang humakbang nang biglang may magsalita sa likuran niya. Nang lingunin niya ito, walang iba kundi si Kyra. "Pasensya na kung ngayon lang ako dumating. Hindi na yun mahalaga. Ang importante nandito ka na, mahal ko." Patakbong niyakap ni Zyren ang kanyang nobya. Magkahawak kamay nilang nilisan ng park na may ngiti sa mga labi. Tahimik lamang silang dalawa habang sakay ng jeep. Parehong malalim ang kanilang mga iniisip. "Saan tayo pupunta ngayon, Zyren?" Basag ni Kyra sa katahimikan na namamayani sa kanilang dalawa. "Yung kaibigan ko na si Renz, pinapaupahan ang baba ng kanilang bahay. Dun muna tayo pansamantala titira habang hindi pa maayos ang lahat. May pera naman ako pambayad sa upa at sa mga gastusin natin. Hindi na muna ako mag-aaral. Maghahanap na lamang ako ng trabaho." "Ano? Di mas lalong magagalit sa akin ng mama mo kapag tumigil ka sa pag-aaral." "Babalik naman ako sa pag-aaral kapag maayos na ang lahat. Sa ngayon kailangan ko makahanap ng trabaho para makaipon tayo sa panganganak mo. Magtiwala ka sa akin, Kyra. Malalampasan natin to basta magkasama tayo." "Sige, maghahanap din ako ng trabaho habang maliit pa ang tiyan ko." "Tama ka, Zyren. Kaya natin to basta magkasama tayo." Pansamantala nga nilang inupahan ang bahay ng kaibigan ni Zyren. Mabuti na lamang may mga kagamitan doon. Kaya kahit paano, kaunti na lang ang bibilhin nilang gamit. Walang inaksayang sandali si Zyren. Kaagad itong naghanap ng trabaho. Sa awa ng Diyos, natanggap ito bilang waiter sa isang restaurant. Pumirmi naman sa bahay si Kyra habang naglilihi. Nangihina kasi ang buong katawan nito. Samantala, galit na galit naman si Aling Adela sa ginawang pakikipagtana ni Zyren sa nobya. Hindi niya matanggap na hindi ito makakapagtapos ng pag-aaral dahil magiging ama na ito sa murang edad pa lamang. Sinisisi niya ang nobya ng anak dahil kung hindi nito nilandi ang anak niya, hindi sana ito makakabuntis. Makakapagtapos sana ito ng pag-aaral. Nag-iisang anak lamang nila si Zyren. Kahit mahirap, pinilit nilang igapang ang pag-aaral nito. Dahil sa kahirapan ng buhay, nagdesisyon ng asawa niya na mag-abroad. Nang sa ganoon kahit papaano, kumita ng malaki-laki. Sa awa ng Diyos at sipag ng asawa niya, unti-unting umalwan ang kanilang buhay. Nakabili na sila ng sariling bahay at lupa, mga kagamitan at nagkaroon din ng maliit na negosyo. Sa ngayon, isa na sila sa nakakaangat sa buhay o may kaya sa kanilang lugar. Kaya naman nag-iba na rin ang tingin ni Aling Adela sa mga dating kapitbahay na hanggang ngayon mahirap pa sa daga. Katwiran niya kapag walang pangarap sa buhay, walang mararating. Kaya naman mataas ang pangarap niya kay Zyren. Gusto niya itong maging abogado pagdating ng araw. Ayaw niyang pagdaanan ito ang pinagdaanan nilang kahirapan. Kaya hanggat maaari, ayaw niya itong magkaroon ng nobya. Ngunit sinira ayon ng babaeng malandi. Tinawagan ni Aling Adela ang asawa. Gusto niya itong pauwiin sa lalong madaling panahon. Ito lamang ang makakaayos ng problema niya kay Zyren. Makalipas ang 1 linggo, sa wakas, nakauwi din ang asawa ni Aling Adela. Sinalubong niya ito sa airport. "Kamusta ang flight mo?" "Ayos lang, medyo pagod. 2 linggo lang ang binigay na leave sa akin ni boss." "Okay na yon. Ang mahalagay nandito ka na. Mamayang hapon, puntahan natin si Zyren sa bahay ng kaibigan niyang si Renz. Kailangan natin siyang mapilit na bumalik sa bahay at tapusin ang pag-aaral niya." Pagsapit ng hapon, nagulat pa si Zyren nang mapagbuksan ng pintuan ng kanyang magulang. "Ma, pa, anong ginagawa niyo dito? Hindi mo ba kami papapasukin sa loob?" Ani ng ama ni Zyren. Niluwagan ni Zyren ang pintuan para makapasok. Sa totoo lang, nagtataka siya kung bakit umuwi ang kanyang papa. Ganoong 2 years pa bago ito magbakasyon. "Ano itong sinasabi sa akin ng mama mo? Na may nabuntis kang babae at hindi ka na pumapasok sa eskwelahan. Kailangan ko magtrabaho, papa, para sa mag-ina ko. Kung inaalala niyo ang pag-aaral ko, huwag kayong mag-alala, tatapusin ko yun para wala kayong masabi sa akin. Sa ngayon kailangan ko munang magtrabaho. Kailangan ko ng pera para sa panganganak ni Kyra. Kung pumayag ka lang kasi sa gusto ko, hindi ka mahihirapan ng ganito. Umuwi ka na sa bahay at ituloy mo ang pag-aaral mo. Kung ang nobya mo ang inaalala mo,
Kami na ng papa mo ang bahala sa kanya. Hindi mama, mahal ko si Kyra at paninindigan ko siya hanggang dulo. Uuwi lamang ako sa atin kapag kasama ko siya. Kahit maglumuhod ka pa sa harapan ko, hindi ako papayag na tumira sa pamamahay ko ang nobya mo. Taas kilay na sabi ni Aling Adela. Tama na Adela, kung yan talaga ang gusto ni Zyren, pagbigyan na lamang natin. Total wala naman tayong magagawa. Buntis na ang babae at magkakaapo na tayo. Hindi Ramon, hindi ako papayag. Sigaw nito sa asawa. Ako pa rin ang padre di pamilya sa pamilyang ito. Desisyon ko ang masusunod. Bumalik ka na sa bahay Zyren at isama mo ang nobya mo. Pero sa isang kondisyon. Babalik ka sa pag-aaral at magiging abogado ka katulad ng gusto namin ng mama mo para sa'yo. Salamat sa pag-unawa Papa. Pangako, magiging abogado ko at ipagmamalaki ninyo. Hindi naman nakapagsalita si Aling Adela nang makitang seryoso na si Mang Ramon. Sa labis na inis, padabog niyang iniwan ng mag-ama at sumakay sa kanilang second-hand na van. Hindi naman nagtagal, sumunod sa kanya si Mang Ramon at siya'y kinausap. Alam ko na hindi ka pabor sa naging desisyon ko. Pero Adela, nandito na ito't wala na tayong magagawa. Nagmamahalan ng mga bata at isa pa magkakaapo na tayo. Wala akong pakialam kung nagmamahalan man silang dalawa. Hindi ko gusto ang babaeng yun para sa anak natin. Alam mo ba Ramon, mahirap pa sa daga ang pamilya nila. Ang gusto kong mapangasawa ni Zyren ay ang babaeng may klas at mayaman, hindi kagaya ng Kyra na yun. Adela naman, huwag kang magsalita ng ganyan. Baka nakakalimutan mong galing din tayo sa kahirapan. Pasalamat na lang tayo na kahit papaano. Nakakaluwag na tayo ngayon sa buhay. Yun na nga Ramon, kaya ayoko nang makapangasawa ng mahirap si Zyren. Ang gusto ko yung may klas at makakasundo ko sa lahat ng bagay. Naiiling na lamang si Mang Ramon sa pinagsasasabi ng kanyang asawa. Hindi naman makapaniwala si Kyra na pumayag na ang mga magulang ni Zyren na sa bahay na ng mga ito siya tumira. Kinakabahan pa rin ako Zyren. Hindi ko alam kung paano pakikisamahan ng mga magulang mo, lalo na ang mama mo. Huwag kang kabahan Kyra. Nandito naman ako palagi sa tabi mo. Ako ang bahala sa'yo. Pangako ko yan sa'yo, okay? Nang araw ding iyon, umuwi sila ni Zyren sa bahay ng mga ito. Kahit kinakabahan pa rin, pinipilit ni Kyra na baliwalain ito dahil kasama naman niya ang nobyo. Inaas ni Kyra na susungitan siya ni Aling Adela, kaya naman hindi na siya nagulat nang hindi siya nito pinansin at basta na lamang nilagpasan. Oo, aaminin niyang nasasaktan siya sa hindi magandang pagtrato nito sa kanya. Pero wala na siyang magagawa dun kundi ang tanggapin na lamang. Ayaw naman niyang ipilit ang sarili sa taong hindi siya gusto. Siya pa naman ang tipo ng tao na kapag ayaw sa kanya, ayaw din niya. Bumalik nga sa pag-aaral si Zyren habang siya naman naiwan lang sa bahay. Palagi siyang nagkukulong sa kanilang kwarto. Ayaw niyang lumabas. Ayaw niyang makita ang mama ni Zyren na nakasimangot. Daig pa nito ang pinagsakluban ng langit at lupa. Mabuti na lamang, mabait ang papa ni Zyren kahit papaano. Nagkakaroon siya ng kakampi sa bahay na yun habang wala ang nobyo. Ngunit panandalian lamang yun dahil matapos ang 2 linggong leave ng papa ni Zyren, kaagad din itong bumalik sa trabaho. Isang araw, maagang pumasok si Zyren. Hindi na siya nito ginising dahil masama ang kanyang pakiramdam. Siguro dahil iyon sa kanyang paglilihi. Malalakas na katok sa pintuan ang nagpagising sa kanya. Napabalikwas siya ng bangon at pupungas-pungas na binuksan ng pintuan. Mukha ni Aling Adela ang kanyang nabungaran. Nakataas ang kilay nito habang pinapasadahan siya ng masamang tingin. Alam mo ba kung anong oras na ngayon? Hindi po. Bakit po? Hoy babae, hindi porkit asawa ka na ng anak ko, hahayaan na kitang magreyna-reynahan dito sa pamamahay ko. Hala sige, bumangon ka na dyan at maglaba ka sa likod ng bahay. Kababae mong tao ang tamad-tamad mo. Ito ang tatandaan mo. Habang nakatira ka dito sa pamamahay ko, susundin mo ang lahat ng gusto ko. Galit nitong sabi, sabay duro sa pagmumukha niya. Pasensya na po mama, masama po kasi ang pakiramdam ko. Siguro dahil po ito sa paglilihi ko. Hayaan niyo kapag maayos na ako, tutulong ako sa mga gawaing bahay dito. At sino ka para tawagin akong mama? Ito ang ilagay mo dyan sa maliit mong kukote. Kahit kailan, hinding-hindi kita matatanggap na asawa ng anak ko.
Buliyaw nito sa kanya. Tinabig pa siya nito bago bumaba. Naiwan namang naiiyak si Kyra. Kahit masama ang pakiramdam, pinilit niyang bumangon at sundin ang pinag-uutos ni Aling Adila. Ayaw niyang may masabi ito sa pagtira niya doon. Hapon na nang matapos siya sa paglalaba. Pagod na pagod at masakit ang balakang niya. Nagpahinga muna siya sandali sa hagdanan. Hindi niya kayang umakyat. Sobrang nangihina talaga ang katawan niya. Habang nagpapahinga, sumulpot bigla sa kanyang harapan ng biyanan. Tinignan siya nito ng masama. Bakit nakaupo ka dyan? Tapos ka na bang maglaba? Opo mama, tapos na po ako maglaba. Mabuti naman kung ganon. Linisin mo ang banyo namin sa taas. Ilang araw na yung hindi nalilinisan ni Eva. Utos nito sa kanya. Sige po pero baka pwedeng mamaya na. Magpapahinga muna po ako sandali. Nanginginig kasi ang buong katawan ko. Tinaasan siya nito ng kilay. Kapag sinabi kong linisin mo ang banyo namin sa taas, gagawin mo. Ang ayoko sa lahat, yung tamad at puro reklamo. Baka nakakalimutan mo, Kyra. Nandito ka sa loob ng pamamahay ko at ako ang nagpapalamon sa'yo. Alam ko naman po pero baka nakakalimutan din po ninyo na buntis ako at apo ninyo ang dinadala kong to. Sa oras na may mangyaring masama sa batang to, kasalanan ninyo. Ganting paalala niya kay Aling Adila. Abat ang kapal ng mukha mong sagot-sagutin ako? Anong pinagmamalaki mo sa akin ha, Kyra? Yung batang pinagbubuntis mo? Para sabihin ko sa'yo, wala akong pakialam sa batang yan. Mas maganda pa nga na mawala na yan nang sa ganun, mawala ka na rin sa buhay ng anak ko. Anong klaseng lola kayo? Apo niyo ang batang to. Tapos ngayon pa lang na pinag-iisipan niyo na siya ng masama? Ano kayang sasabihin ni Zyren sa oras na malaman niya na ang mama niya mismo gustong mawala ang anak niya? Subukan mong magsumbong. Hindi mo magugustuhan ang gagawin ko sa'yo. Hindi mo ko kilala, Kyra. Kaya kong gawing impyerno ang buhay mo. Banta sa kanya ni Aling Adila. Binato pa siya nito ng hawak nitong pamaypay bago siya tuluyang iniwan sa may hagdanan. Napahagulgol na lamang si Kyra. Ni minsan hindi siya pinagalitan ng mga magulang at sinigawan. Tapos ngayon, mararanasan niya sa kanyang biyanan na babae. Kahit hirap ng maglakad, pinilit ni Kyra ang sarili na maglinis ng banyo. Habang naglilinis, napansin niya ang dugong umaagos sa kanyang mga hita. Nagpapanik na umiyak siya at nagsisisigaw. Hindi naman nagtagal, pumasok sa banyo si Aling Adila. Tulungan niyo ko, mama. Ang baby ko. Umiiyak niyang sabi sa biyanan. Natataranta naman itong kumilos at nagtawag ng tulong sa mga kapitbahay. Kaagad nga siyang naisugod sa pinakamalapit na hospital. Napag-alaman na nilang mababa ang kapit ng bata, kaya kailangan niyang magdoble ingat. Iwasan ng paggalaw-galaw, pagbubuhat ng mga mabibigat na bagay. Kailangan din niyang mag-bed rest para sa safety ng baby. Kamusta si baby? Ligtas na ang baby natin. Ano ba kasing nangyari? Bakit ka dinugo? Gustuhin man ni Kyra na isumbong si Aling Adila, ay hindi naman niya magawa. May halong pagbabanta ang mga tinging pinupukol nito sa kanya. Sa halip na sagutin ang tanong ni Zyren, niyakap niya na lamang ito ng mahigpit habang tahimik na lumuluha. Makalipas ang 2 araw, sa wakas, nakalabas siya ng hospital. Paakyat na sana si Kyra nang tawagin siya ng mama ni Zyren. Mabuti naman at hindi mo ko isinumbong sa anak ko. Kung ayaw mong maulit itong nangyari sa'yo, umayos ka, Kyra. Napakasama mong tao. Sarili mong apo gusto mong mapahamak. Bakit hindi? Salot ang batang yan. Kung hindi yan nabuo, wala ka sana dito ngayon sa pamamahay ko. Kinagabihan habang nakahiga, hindi dinadalaw ng antok si Kyra. Iniisip pa rin niya ang mga masasakit na salitang sinabi sa kanya ng mama ni Zyren. Hindi siya papayag na mapahamak ang anak sa kamay ng lola nito na walang puso. Bakit gising ka pa? Anong iniisip mo? Iniisip ko lang ang anak natin, Zyren. Naisip ko na uuwi muna ako sa amin. Alam ko na galit sa akin ang mga magulang mo dahil sa ginawa ko. Tatanggapin ko yun dahil kasalanan ko naman talaga. At least, kung nasa bahay ako, siguro safe kami doon ng anak mo. Sinasabi mo ba na hindi kayo safe dito sa bahay namin? Hindi naman sa ganun, Zyren. Ang sakin lang namimiss ko na ang mga magulang ko. Gusto ko na silang makasama. Pagsisinungaling ni Kyra sa nobyo. Naiintindihan kita, Kyra. Kung yan ang desisyon mo, sige bukas na bukas din.
Ihahatid kita sa inyo. Salamat, Siren. Kinabukasan, maagang gumising si Kyra para mag-impake ng mga gamit. Nang matapos, bumaba siya para kumain ng almusal. Nasa hapagkainan na si Siren at ang mama nito. Balita ko, uwi ka daw sa inyo. Nakangising sabi ni Aling Adila. Opo, namimiss ko na kasi ang mga magulang ko. At isa pa, safe doon ang baby ko. Hindi kagaya dito na may masamang espiritu ang gumagala. Nang matapos kumain, inihatid muna siya ni Siren sa kanilang bahay bago ito pumasok. Kinakabahan na kumatok si Kyra. Hindi naman nagtagal, bumukas ang pinto at ang inay nito ang bumungad. Ang akala niya, papagalitan kaagad siya nito pero hindi iyon nangyari. Bagkus ay niyakap siya nito ng kay higpit habang umiiyak. Matagal din silang nagyakapan bago nagpa siyang pumasok sa loob ng bahay. Sabay silang naupo sa maliit nilang sofa. Saan ka nagpunta, anak? Alam mo ba na labis kami nag-aalala sa'yo? Walang araw na hindi ka namin hinahanap ng itay mo. Sorry po, inay, kung basta na lamang ako umalis ng walang paalam. May nangyari po kasi sa akin. Nahihiya ko na sabihin sa inyo ang tungkol sa aking kalagayan. Huwag kang mahiya sa amin, anak. Mga magulang mo kami. Sa lahat ng tao, kami ang unang makakaintindi sa'yo. Sabihin mo sa akin kung anong nangyari sa'yo. Bakit ka umalis ng walang paalam? Buntis ako, inay. Sorry po, hindi ko sinasadya. Hindi ko naman alam na aabot sa ganito. Pero huwag kayong mag-alala sa akin. Pananagutan naman ako ni Siren. Tuluyan na ngang umiyak si Kyra sa harapan ng kanyang inay. Hinintay niyang magsalita ito at siya'y pagalitan pero hindi nito ginawa. Bagkos ay muli siya nitong niyakap ng kay higpit. Hindi naman nagtagal, bumitaw ito sa pagkakayakap sa kanya. Naiintindihan kita, anak. Tao ka lang na nagkakamalit na liligaw ng landas. Ang mahalaga, mahal ka ng nobyo mo at nakahanda siyang panagutan ka. Salamat po, inay, sa pag-unawa. Sorry po ulit. Nagpapasalamat si Kyra na nagkaroon siya ng mga magulang na mababait at malawak ang pag-unawa. Todo alaga siya ng kanyang inay. Lahat ng mga kailangan niya, ibinibigay nito sa kanya. Kapag araw naman ng weekend, si Siren ang nag-aalaga sa kanya. Ni minsan, hindi siya dinalaw ng mama ni Siren. Pinatunayan lang nito sa kanya na wala itong pagmamahal sa apo nito. Makalipas ang 7 buwan, normal niyang naipanganak si Angelica, ang kanilang baby princess na kamukhang kamukha ni Kyra. Pagkatapos manganak, ilang araw lamang ang nakalipas, niyaya siya ni Siren na umuwi sa bahay ng mga ito. Gusto kasi nitong makasama silang dalawa ni baby Angelica sa iisang bubong. Kung si Kyra lang ang masusunod, ayaw na sana niyang bumalik sa impyernong bahay na iyon. Kaya lang ay kailangan dahil bahay iyon ng asawa niya na ama ng anak niya. Ngunit sinisigurado ni Kyra na sa muling pagtungtong niya sa pamamahay na yun, ibang Kyra na ang makakaharap ni Aling Adila. Isang Kyra na matapang at palaban, hindi magpapaapi sa kahit na sino man, kahit sa ina pa ng kanyang asawa. Katulad ng unang tungtong niya sa pamamahay na yun, masamang tingin pa rin ang pinupukol nito sa kanya. Ni hindi man lang nito nilapitan ng apo at binuhat. Pinatunayan lang talaga sa kanya ng mama ni Siren na kahit ilang buwan pa ang lumipas, hinding-hindi na magbabago ang pakikitungo nito sa kanya. Simula nga nang makabalik si Kyra sa bahay ni Siren, hindi na siya nagpapaapi sa biyanan. Natuto na siyang labanan ito at suwayin ng mga utos na labis naman itong kinagalit sa kanya. 3 years later, naging masaya naman ang pagsasama nila ni Siren sa nakalipas na 3 taon. 1 taon na lamang ang hihintay nila at ganap na itong abogado. Sa totoo lang, naiinggit si Kyra sa asawa. Dahil ito, malapit na nitong matupad ang pangarap, samantalang siya hindi. Simula kasi ng mga anak siya, ay dito na na-focus ang kanyang atensyon sa anak niyang si Angelica. Hindi naman yun big deal sa kanya, pero may pagkakataon talaga na naiinggit siya lalo na kapag nakikita niya ang mga dating kaklase. Napaisip tuloy siya kung hindi sana siya nagpadala sa mga halik ni Siren, hindi sana siya mabubuntis. Ngayon sana, ganap na siyang guro at nakakapagturo na. Ang kaso ay wala. Ilang taon na kayong mag-asawa ni Siren? Hindi ka pa ba niya niyayayang magpakasal? Hindi pa nga, inay eh. Naiintindihan ko naman. Focus siya ngayon sa pag-aaral.
1 taon na lang ganap na siyang abogado. Kahit na, maganda pa rin kung maikasal kayong dalawa, lalo na ngayon at lumalaki na ang apo ko. Kahit na West lang muna, tsaka nasa simbahan kapag may ipon na kayo. Tama naman ang sinabi ng inay niya. Magandang maikasal sila ni Zyren para maging legal ang kanilang pagsasama. Pero hindi naman pwedeng pilitin niyang pakasalan siya ni Zyren. Kinagabihan, nagising si Kyra sa mainit na mga halik ng asawa. Naramdaman din niya ang isang kamay nito na naglulumikot sa kanya. Sa halip na pigilan, hinayaan niya lamang ito sa ginagawa. Kahit siya man ay namimiss na rin niya ang bagay na iyon sa kanilang dalawa. 2 linggo na rin kasing walang nangyayari sa kanila dahil parehong busy. Napaliyad pa si Kyra nang sambahin ng asawa ang buong katawan niya na nagdulot ng ibayong kaligayahan sa kanya. I love you, mahal ko. Bulong nito sa kanyang tenga. I love you too. Nang gabing yun, 2 beses siyang inangkin ni Zyren. Ramdam niya sa mga halik at yakap nito ang matinding pananabik sa kanya. Kinabukasan, sa university habang nakaupo si Zyren, nilapitan siya ng kaklase na si Mark. Mukhang gusto ka talaga ni Angie. Ilang araw ko na siyang nahuhuling nakatingin sa'yo at nagpapapansin. Nakangiti nitong sabi sa kanya. Hindi ko siya type. Isa pa'y may asawa na ako at loyal ako sa kanya. Hindi naman malalaman ng asawa mo kung walang magsasabi sa kanya. Gago, mahal ko ang asawa ko at kahit kailan hindi ko siya lolokohin. Okay, sabi mo eh. Siya nga pala, birthday bukas ni Andrew. May party sa kanila, sasama ka ba? Pag-iiba ni Mark sa usapan. Hindi ko pa alam. Hindi pwede na hindi ka pumunta, magtatampo yun sa'yo. Anong oras ba ang umpisa ng party? 7 p.m. Sige, susubukan ko. Walang kasiguraduhan na sagot ni Zyren. Nang iwan siya ni Mark, tsaka naman lumapit si Angie. Nakangiti itong tumabi sa kinauupuan niya. Pupunta ka ba bukas sa party ni Andrew? Hindi pa sigurado. Actually, yun nga ang pinag-uusapan namin kanina ni Mark. Ikaw, pupunta ka ba? Balik tanong niya sa dalaga. Oo, pupunta ako. Baka magtampo sa akin si Andrew, mahirap na. Sana pumunta ka para naman maging kompleto ang gabi ko. Susubukan ko. Kinahapunan pag-uwi ni Zyren ng bahay, sinalubong siya ng kanyang mama na umiiyak. Anong nangyari sa inyo, mama? Bakit ka umiiyak? Nag-aalalang tanong niya. Ang papa mo, na-aksidente. Bulalas nito sa kanya. Ano? Kamusta si papa? Okay na ba siya? Zyren, anak, malala ang tinamong sugat ng papa mo at baka hindi na siya makalakad. Umiiyak na sabi ng kanyang ina. Ano ba kasing nangyari? Bakit na-aksidente si papa, mama? Nasunog ang pabrikang pinagtatrabahuhan ng papa mo. Isa siya sa mga empleyadong napuruhan. Mabuti na lamang at nakaligtas ang papa mo sa kapahamakan. Anak, kawawa naman ang papa mo. Baka hindi niya matanggap ang nangyari sa kanya. Umiiyak na niyakap siya ng kanyang mama. Dahil sa aksidente na nangyari, kinailangan ni Mang Ramon na umuwi ng Pilipinas para magpagaling. Isa pa sa dahilan ng kaliwang paa nito na hindi na maigalaw. Ang sabi ng doktor na tumingin dito, may chance pa raw na makalakad. Yun nga lang ay kailangan itong sumailalim sa physical therapy. Ngunit ayaw namang makipag-cooperate ni Mang Ramon. Labis nitong dinamdam ang sinapit. Simula nang umuwi ng Pilipinas si Mang Ramon, palagi lang itong nagkukulong sa kwarto. Bihira din itong sumabay sa pagkain. Naawa si Zyren sa kalagayan ng ama, kaya lahat ay ginawa niya para pumayag itong magpa-therapy. Ngunit ayaw talaga nito. Pa, kung gusto niyong makalakad ulit, kailangan ninyong magpa-therapy. Please, pumayag na kayo. Para ito sa inyo, hindi para sa amin. Tulungan niyo ang sarili ninyong gumaling. Walang kasiguraduhan kung makakalakad ulit ako o hindi na. Ayokong umasa sa wala, Zyren. Dahil ayokong masaktan, kaya mas mabuting dito na lang ako sa kwartong to. Hindi, Papa. Huwag kang magsalita ng ganyan. Nandito kami na nagmamahal sa'yo, tutulungan ka namin hanggang sa gumaling ka. Tama si Zyren, Papa. Tutulungan ka namin hanggang sa gumaling kayo. Araw-araw kaming magdadasal. Huwag kayong mawalan ng pag-asa. Maraming nagmamahal sa inyo. Nandito kami ni Zyren at ang apo ninyo, si Mama Adela. Maraming salamat, Kyra. Napakabuti mong bata. Ngayon alam ko na kung bakit napaibig mo ang anak ko. Napakaswerte sa'yo ni Zyren. Salamat po, Papa. Habang wala si Zyren,
Si Kyra ang nag-aalaga at nag-aasikaso kay Mang Ramon. Kahit papaano, unti-unti na nitong natatanggap ang nangyari. Pumayag na din itong magpa-physical therapy. Nagtataka naman si Kyra sa biyanan na babae. Palagi itong umaalis sa bahay at gabi na akong umuuwi. Hindi na nito naaalagaan ng asawa. Gusto sanang sabihin ni Kyra kay Zyren ang tungkol sa ina nito, pero naisip niyang wag na lang, baka masamain pa ng biyanan niyang hilaw. Isang gabi, pagka-uwi ni Aling Adila, kaagad itong nilapitan ni Kyra. Wala siyang pakialam kung magalit man ito sa kanya. Pwede ko ba kayong makausap, Mama? Kahit sandali lang. Pagod ako't pwede ba, Kyra? Huwag kang ang feeling close sa akin. Buliyaw nito sa kanya. Hindi ako nag-feeling close. Ang gusto ko lang makausap kayo tungkol kay Papa Ramon. Ano bang sasabihin mo sa akin tungkol kay Ramon? Ma, kailangan ka ni Papa Ramon, lalo na ngayon sa kalagayan niya. Ikaw ang asawa niya na mapaghuhugutan niya ng lakas. Pero sa ginagawa niyo't pinapakita, pinaparamdam niyo lang sa kanya na nawalan na kayo ng amor sa kanya. Ma, kailangan kayo ni Papa Ramon, kaya sana naman ipakita at iparamdam niyo sa kanya ang pagmamahal mo bilang asawa niya. Ang kapal ng mukha mo na pagsabihan ako. Bakit? Sino ka ba sa pamilyang to? Baka nakakalimutan mo, Kyra. Sampid ka lang sa pamilyang ito. Wala kang karapatan na pagsalitaan ako ng ganyan. At mas lalong wala kang karapatan na questionin ako sa mga ginagawa ko. Kung ayaw mo na pakialamanan kita, huwag mo kong pakikialamanan. Kung gusto mo na alagaan si Ramon, edi alagaan mo siya. Tutal pabida ka naman, hindi ba? Wala akong pakailam kung pabida man ang tingin niyo sa akin. Inaalagaan ko si Papa Ramon dahil napamahal na siya sa akin at tinuring ko na siya bilang pangalawa kong ama. Kayo, naturingan ng asawa niya pero hindi niyo siya magawang alagaan. Bakit, Mama Adila? Dahil babaldado na si Papa Ramon at wala na siyang silbi sa inyo? Nagulat na lamang si Kyra nang maglanding ang isang palad nito sa kanyang muka. Ang kapal ng mukha mong babae ka? Wala kang karapatan na pagsalitaan ako ng ganyan. Wala kang karapatan. Oo, wala nga ho akong karapatan. Pero naaawa ko kay Papa Ramon na asawa mo. Sana naman, Mama Adila, alagaan niyo siya at iparamdam niyo ang pagmamahal mo sa kanya bilang asawa niya. Bago pa ulit siya nito masampal, mabilis niya na itong iniwan sa sala at pumasok na sa kanilang kwarto. Isang umaga, inabangan talaga ni Kyra ang pag-alis ng biyanan niyang babae. Balak niya itong sundan, gusto niyang malaman kung saan ito nagpupunta at kung ano ang pinagkakaabalahan nito, maliban sa negosyo ng pamilya ng mga ito. Sinundan nga niya ang sinasakyan nitong taxi. Hindi nagtagal, huminto ang taxi sa isang malaking bahay na may mataas na gate. Kung hindi nagkakamali si Kyra, ito ang bahay ni Mayor Rodeo, ang mayor ng kanilang lugar. Anong ginagawa dito ni Mama Adila? Anong kailangan niya kay Mayor Rodeo? Anang isipan niya. Nagpasya siyang hintayin itong lumabas sa malaking bahay. Ngunit 2 oras na ang nakalipas, hindi pa rin ito lumalabas. Naisipan niyang tawagan si Zyren at itanong kung alam ba nito kung nasaan ang mama nito. Ngunit hindi alam ni Zyren. Gusto sana niyang sabihin, ngunit pinigilan niya ang sarili. Gusto muna niyang alamin kung anong kababalaghan ang ginagawa ng biyanan niyang babae. Katulad ng mga nagdaang araw, hapon na naman umuwi ang mama ni Zyren. Sinalubong niya ito at tinignan mula ulo hanggang talampakan. Napansin niya ang mga paper bags na hawak ng babae, halatang nag-shopping. Mukhang napapadala sa ata ang paglabas-labas niyo at pag-uwi ng gabi. Wow! Nag-shopping pala kayo. Si Papa Ramon, binilahan mo din ba, Mama? Pwede ba, Kyra? Pagod ako't wag mo kong galitin. Hindi ko naman kayo ginagalit. Kailang itong masyadong mainit ang dugo sa akin. Kahit dati pa. Bakit nga ba, Mama Adila? Simple lang, dahil hindi kita gusto para sa anak ko. Ganun po ba? Kaya pala hanggang ngayon hindi mo pa rin ako matanggap na asawa ng anak mo. Don't worry, hindi yun big deal sa akin. Tanggapin mo man ako o hindi, wala akong pakialam. Basta masaya't nagmamahalan kaming dalawa ni Zyren, okay na ako dun. Ang dami mong satsat. Walang pakailam na tinabig siya nito. Naiwan naman na naiiling si Kyra. Nararamdaman ni Kyra na may ginagawang milagro ang biyanan at yun ang aalamin niya. Samantala pagkapasok ng kwarto ni Aling Adila, gising pa si Mang Ramon, halatang hinihintay talaga siya nito. Saan ka na naman galing, Adila? Ano yan, nag-shopping ka? Turo nito sa mga paper bags na kanyang hawak.
Pwede ba Ramon, pagod ako? Kung gusto mo kong awayin, bukas na lang. Singhal niya sa lalaki. Anong nangyayari sa'yo, Adila? Bakit ka nagkakaganyan? Kala mo ba hindi ko napapansin na unti-unti ka nang nagbabago sa akin? Dahil ba ito sa kalagayan ko? Walang kinalaman dito ang kalagayan mo. Gusto ko lang ma-enjoy. Kaya sana naman, hayaan mo ko't wag mo na akong pakialamanan pa. Inis na pumasok ng banyo ang babae at nag-shower. Paglabas niya, gising pa rin ang asawa. Nanonood dito ng balita sa TV. Kaagad siyang nahiga sa kabilang side ng kama. Napaigtad pa siya nang maramdaman na niyakap siya ng lalaki. Hindi nagtagal, hinalikan siya nito sa kanyang leeg, pataas sa punong tenga. Ano ba Ramon? Pagod ako. Kailangan kita, Adila. Oo, hindi ako nakakalakad sa ngayon, pero kaya pa rin kitang paligayahin katulad ng dati. Alam ko naman yun, pero wala akong gana, pagod ako Ramon. Ako ang bahala sa'yo. Tatanggalin ko ang pagod dyan sa katawan mo. Walang nagawa si Adila, kundi ang pagbigyan na lamang ang lalaki. Ayaw naman niyang mag-isip ito ng hindi maganda laban sa kanya. Pero wala siyang maramdaman na kaligayahan habang inaangkin siya ni Ramon. Hindi kagaya ni Rodeo na kaya siyang baliwin sa kama. Nang matapos ang kanilang pagtatalik, kaagad niyang isinuot ang mga damit at natulog. Hindi niya nanilingon pa si Ramon. Kinabukasan pagising ni Adila, wala na sa kanyang tabi ang asawa. Marahil nasa baba na ito at kumakain. Naghanap siya ng maisusuot na damit sa mga pinamili niya kahapon. Magandang bestida na kulay pink ang napili niyang suotin ng araw na iyon. Pagkatapos maligo, kaagad siyang nagbihis at naglagay ng make-up. Nang masigurong maganda na siya, tsaka lamang siya bumaba. Pagpasok ng kusina, kumakain na ang mag-ama niya kasama ang manugang niyang pakialamera. Bihis na bihis ka ata, Adila. Saan ang punta mo? Tanong kaagad sa kanya ng asawa. Oo nga mama, saan ka pupunta ng ganito kaaga? Segundang tanong naman ni Zyren. Araw ng linggo ngayon, magsisimba ko. Bagay ba sa akin ang suot ko? Oo mama, bagay na bagay sa iyo ang kulay ng bestida. Lalo kang bumatang tignan. Puri ng anak niya. Tama ang anak mo, Adila. Lalo kang bumata sa suot mong yan. Hindi pa rin kumukupas ang kagandahan mo hanggang ngayon. Nakangiting puri naman ng kanyang asawa. Kaya ba na in love kay Papa kay Mama Adila? Singit ni Kyra sa usapan ng mga ito. Oo naman Kyra. Alam mo ba nung araw si Adila ang pinakamaganda sa university namin. Kaya maraming nanliligaw sa kanya. Mabuti na lamang at ako ang sinagot niya. Talaga Papa? Napansin ni Aling Adila ang pagtaas ng isang kilay ni Kyra habang sa kanya nakatingin. Kaya galit na galit sa akin ang mga magulang ni Adila nang mabuntis ko siya sa edad na 19. Tama na nga yan Ramon, saway niya sa asawa. Bakit? Gusto ko lang namang ikwento sa anak natin ang kwento ng pag-ibig natin kung paano tayo nagsimula. Huwag mo nang ikwento, sayang ang oras. Sige na, aalis na ako. Baka malate pa ako sa first mass. Ayaw mo ba kaming isama? Sa susunod na linggo na lamang kayo sumama sa akin. Hindi pa nga kayo nakakaligot nakakapagbihis eh. Palusot niya. Nagmamadaling iniwan niya sa kusina ang mga ito. Palabas na siya ng gate, nagtawagin siya ni Kyra. Ano na naman ba ang kailangan mo sa akin? Naiinis niyang tanong sa babae. Wala naman Mama Adila. Gusto ko lang sabihin sa'yo na alam ko na ang dahilan kung bakit hindi mo ko matanggap bilang asawa ng anak mo. Imagine, hinuhusgahan mo ko tinatawag na malandi. Tapos ngayon malalaman ko na pareho lang naman pala tayo ng pinagdaanan. Hindi tayo magkapareho. Oos talaga? Paano mo nasabi Mama? Pwede ba Kyra? Tigilan mo na nga ako. Ilang araw mo na akong binubwisit. Sorry naman. Sige na Mama. Umalis ka na. Baka malate ka pa sa misa. Isama mo na lang kami sa mga dasal mo. Kung may mga kasalanan ka, huwag kang mahihiyang humingi ng tawad sa Panginoon. Pahabol pa nito sa kanya. Inis niyang tinalikuran si Kyra at lumabas ng gate. Mabuti na lamang at may dumaan kaagad na taxi. Nagpahatid siya sa mansyon ni Mayor Rodeo. Pagdating ng mansyon, sinalubong siya ni Rodeo ng halik sa labi. Magkahawak kamay silang pumasok sa loob ng bahay. Samantala, hindi naman makapaniwala si Kyra sa nakita. Hinalikan ni Mayor Rodeo ang biyanan niyang hilaw. Kung ganun, may relasyon si Mama Adila at Mayor Rodeo. Natutop niyang bigla ang bibig niya. Bago pa may makakita sa kanya,
Mabilis na siyang nagpara ng taxi at umuwi ng bahay. Nagulat pa si Kyra ng pagpasok. Nasa likuran niya si Zyren. "Saan ka galing? Bakit nawala ka bigla?" May binili lang ako sa tindahan." Pagsisinungaling ni Kyra sa asawa. "Halika na sa kwarto at may gagawin tayo." Pabulong nitong sabi sabay kindat sa kanya. "Sige, mauna ka na't susunod na ako." "Okay, bilisan mo ha." Pahabol pa ni Zyren bago umakyat ng hagdanan. Nang mapag-isa sa sala, hindi mapakali si Kyra. Hindi alam kung anong gagawin. Gusto niyang sabihin kay Zyren at sa papa nito ang tungkol sa natuklasan niya. Ngunit natatakot siya na baka masira ang pamilya ng mga ito. Isa pa inaalala niya ang kalagayan ng Papa Ramon niya. "Diyos ko Lord, anong gagawin ko? Hindi naman pwede na wala akong gawin. Kawawa naman si Papa Ramon. Niluloko siya ni Mama Adila." Sa huli, pinili muna ni Kyra na itago ang natuklasan habang wala pa siyang naisip na hakbang laban sa biyan ng babae. Nang hapon na iyon, talagang inabangan niya ang pag-uwi ni Aling Adila. Gusto niya itong kausapin tungkol sa natuklasan niya. "Mabuti naman po't umuwi na kayo. Gusto ko sana kayo makausap tungkol sa inyo ni Papa Ramon. Alam mo Kyra, nauubos na talaga ang pasensya ko sa iyo. Akala mo ba hindi ko napapansin na nawiwili ka ng inisin ako? Ano ba talagang gusto mo? Ang maubos ang pasensya ko sa iyo?" "Gaano niyo po ba kamahal si Papa Ramon ha, Mama Adila?" "Anong klaseng tanong yan? Pwede ba Kyra? Huwag mo ngang questionin ang pagmamahal ko sa asawa ko. Wala kang alam kaya tigilan mo ko." Nangihinang napaupo sa sofa si Kyra. Naisip niya na baka masyado na siyang pakialamera sa pamilya ng kanyang asawa. Dahil dito, napagdesisyonan niya na itago na lamang ang tungkol sa natuklasan niya. Ipagdarasal na lang ni Kyra na sana magising sa katotohanan ng biyenan at ituwid ang nagawang pagkakamali. Makalipas ang ilang buwan, sa wakas ay gumraduate na din si Zyren at isa na itong ganap na abogado. Masaya siya at proud sa asawa dahil sa kabila ng lahat, natupad din ito ang pangarap na maging isang abogado. Matulin pang lumipas ang mga araw, buwan at taon. 5 taon na silang nagsasama ni Zyren pero para kay Kyra, may kulang pa rin sa kanilang pagsasama. Paano ba naman hanggang ngayon, hindi pa rin siya niyayaya ni Zyren ng kasal. Kasal na matagal niya ng pangarap. Gusto kasi ni Kyra na maikasal sila ni Zyren at magkaroon ng basbas ang kanilang pagsasama. Hindi naman pwede na siya ang mag-propose dito dahil babae siya. Isa pa, ayaw niyang mapahiya kapag tinanggihan siya nito. Isang umaga, nagising si Kyra sa mainit na mga halik ni Zyren. "Good morning, mahal ko." "Good morning to mahal. Bakit ang aga mong gumising?" "Wala naman. Excited lang ako na batiin ka ng happy 5 years anniversary." Nakangiti nitong sabi. Napabalikwas ng bangon si Kyra. Doon lang niya naalala na anniversary pala nila ng araw na iyon. Kahit hindi pa sila kasal ni Zyren, taon-taon naman nilang sineselebrate ang kanilang pagsasama. "Sorry Zyren, nakalimutan ko. Ang akala ko kasi bukas pa yun eh. Sorry talaga." "It's okay. Hindi naman ako galit. Excited lang talaga ako na ibigay ito sa'yo." Iniabot sa kanya ni Zyren ang isang maliit na box na kaagad naman niyang binuksan. Tumulo bigla ang mga luha ni Kyra nang mapagmasdan ang isang silver diamond ring. "Kyra Bautista, will you marry me?" Tanong nito na lalo niyang kinaiyak. "Oo Zyren, pakakasalan kita." Naiiyak sa labis na tuwa si Kyra. Ang akala niya hanggang pangarap na lang siya. Ang akala niya walang balak si Zyren na pakasalan siya at iharap sa Diyos pero nagkamali siya ng akala. Sa wakas ay matutupad na ang isa sa kanyang mga pangarap. Kahit na hindi siya nakapagtapos ng pag-aaral ay okay lamang. Binigyan naman siya ng mabait na asawa at mabait na anak. Kahit na malas siya sa biyenan na babae, swerte naman siya sa biyenan na lalaki. Labis niyang pinagpapasalamat sa Panginoon. Kaagad na ibinalita ni Kyra sa mga magulang ang balak nilang pagpapakasal ni Zyren. Masayang-masaya ang mga ito para sa kanya. "Sa wakas anak, tinupad din ng langit ang mga dasal ko. Maswerte ka kay Zyren dahil mahal na mahal ka niya." "Opo inay, napakaswerte ko sa kanya. Siyempre, maswerte din siya sa akin." Natatawa niyang biro sa kanyang inay. "Masaya ako kami ng inay mo dahil nahanap mo na ang tunay na pag-ibig sa katauhan ni Zyren." "Salamat po itay, inay.
Pasensya na po kayo sa akin kung nagmadali ako sa pag-aasawa, pero darating ang araw na mapapasaya ko din kayo. Pagkagaling sa kanila, dumaan muna si Kyra ng grocery store bago umuwi ng bahay. Nagulat pa siya nang salubungin ng mama ni Zyren. Nakatingin ito sa kamay niyang may suot na singsing. So totoo pala na pakakasalan ka na ni Zyren? Hoy Kyra, ito lang ang sasabihin ko sa'yo. Huwag kang masyadong magsaya dahil nandito pa ako. Ipapaalala ko lang sa'yo na hindi kita gusto para sa anak ko. Ipapaalala ko din sa inyo na wala akong pakailam kung gusto nyo ko o hindi, dahil hindi naman kayong pakikisamahan ko, kundi ang anak nyo. Tsaka, huwag kayong mag-alala, malapit na kaming bumukod ng bahay, at kapag nangyari yun, pareho na tayong mabubunutan ng tinik sa lalamunan. Aba, ang tapang mo na ngayong magsalita ah. Ano bang pinagmamalaki mo sa akin? Dahil ba pakakasalan ka na ng anak ko? Wala akong dapat na ipagbalaki sa inyo. Kung wala na kayong sasabihin, baka pwedeng tumabi kayo sa daraanan ko. Abat! Tama na yan, Adila. Saway ng paparamon niya sa asawa nito. Nang mga sumunod na araw, nagulat si Kyra nang sabihin ng papa ni Zyren na isa sa mga ninong nila si Mayor Rodeo. Alam niya kasi na hanggang ngayon, patuloy pa rin ang relasyon nito at ng mama ni Zyren. Sa totoo lang, naaawa na talaga siya sa biyanan na lalaki. Masyado itong mabait para lokohin lang ng asawa. Pero wala naman siyang magawa, kundi ang manahimik na lamang at hayaan itong lokohin ng paulit-ulit ng asawa nitong walang konsensya. 6 months later, masayang masaya si Kyra habang naglalakad patungong altar kung saan nandoon ang lalaking pinakamamahal niya. Nawala bigla ang ngiti sa mga labi niya nang mapadako ang tingin sa mama ni Zyren na masamang nakatingin sa kanya. Sa halip na gantihan ng masamang tingin ng biyanan, pinili na lamang ni Kyra na wag itong pansinin. Kasal niya ngayong araw at walang makakasira doon. Nagtuloy-tuloy siya sa paglalakad hanggang sa makarating ng altar kung saan naroroon si Zyren. Kaagad nitong hinawakan ang isang kamay niya sabay pisil. Bago nagsimula ang kasal, nagsalita muna ang parit nagtanong kung may tumututol ba sa kanilang kasal. Sabay-sabay pa silang napalingon nang sumigaw bigla ang mama ni Zyren at sabihin nito ang mga katagang, "Ako ang tumututol sa kanilang kasal." Naglakad ito palapit sa kinaroroonan nilang mag-asawa. Nang makalapit ito sa kanila, basta na lamang siyang sinampal ng isang malakas na sampal. "Anong ibig sabihin nito, mama? Anong ginagawa niyo? Sinisira niyo ang kasal namin ni Kyra." Galit na sabi ni Zyren. "Dahil hindi ako pumapayag na maikasal ka sa babaeng yan. Kayong lahat, magsiuwi na kayo. Walang kasal na magaganap." Baling ni Aling Adila sa mga bisita. "Tama na mama, hindi na ako natutuwa sa ginagawa mo." "Ano bang nangyari sa iyo ha Adila? Bakit nagkakaganyan ka?" Ani naman ni Mang Ramon sa asawa. Sa halip na sagutin ni Aling Adila ang tanong ng mag-ama niya, si Kyra ang nilapitan nito at hinarap. Dinuro-duro at sinigaw-sigawan. Nang hindi pa ito makontento, muli na naman itong sinampal si Kyra. Doon na hindi nakatiis si Zyren. Naitulak nito ang ina dahilan upang mapaupo ito sa matigas na simento. "Nang dahil sa babaeng yan, nagawa mo kong itulak. Kita mo na Zyren, hindi siya magandang ehemplo sa'yo. Kaya gumising ka na sa katotohanan. Tama na ang pagpapakatanga sa babaeng yan. Kayo ang tumigil mama. Sinisira mo ang kasal namin. Kung ayaw nyo kay Kyra, malaya kayong makakalabas ng simbahan na ito. Huwag nyong hintayin na tuluyang mawala ang respeto ko sa inyo bilang ina ko." Talagang nabilog na ng babaeng yan ang utak mo. Naturingan ka nga abogado pero hindi mo naman ginagamit ang utak mo. Nagpapakatanga ka sa isang babaeng walang klas, sa isang babaeng walang mararating sa buhay. Doon na hindi nakapagpigil si Kyra. Kinuha niya ang microphone at nagsalita na kinatigil ng lahat, maging ni Aling Adila. "Alam ko naman na una pa lang, ayaw nyo na talaga sa akin, na mainit ang dugo nyo. Tingin nyo kasi sa akin, kontrabida sa buhay ni Zyren. Lahat ng masasakit na salita at pang-iinsulto sa pagkatao ko, tiniis ko alang-alang sa pagmamahal ko sa anak nyo. Umabot pa nga sa punto na kabuntik ng malaglag ang anak ko na apo ninyo. Pero wala kayong narinig sa akin na nagreklamo ko. Bagkus na nahimik ako sa isang tabi at piniling umuwi na lang sa amin. Pero may hangganan din ang lahat ng pagtitiis ko. Kaya natuto ko na maging matapang at maging palaban. Nang sa ganun,
hindi nyo na ako maapi at matapak-tapakan. Hanggang isang araw, isang sikreto ang natuklasan ko sa inyo, Mama Adila. Sinubukan ko kayong tanungin, pero sinabihan nyo lang ako na wag kong questionin ang pagmamahal nyo kay Papa Ramon. Naisip ko na baka masyado ako nagiging pakailamera, kaya pinili ko na lamang manahimik at ilihim ang sikreto ng tungkol sa inyo. Pero dahil sa ginawa nyo ngayon, sa kasal namin, panahon na para malaman ng buong pamilya mo ang kababalaghan na pinaggagawa mo. Kinuha ni Kyra ang cellphone sa loob ng maliit niyang bag at may pinindot. Hindi nagtagal, nagkagulo na ang mga taong naroroon habang nakatingin sa kanika nilang mga cellphone. Maging sina Zyren at Mang Ramon, hindi makapaniwala sa nakikitang laman ng video clip. Naalarma naman bigla si Aling Adila. Mabilis nitong nilapitan ng kanyang mag-ama at tiningnan ang pinapanood ng mga ito. Nanlalaki pa ang mga mata niya nang makita ang sarili na kayakap at kahalikan si Mayor Rodeo. Ramon, Zyren, huwag kayong maniwala sa video na yan. Hindi yan totoo. Pagsisinungaling ni Aling Adila. Ngayon, malino na ang lahat sa akin, Adila. Kaya pala nanlamig ka bigla sa akin dahil ibang lalaki na ang pinapainit mo. Bakit mo to nagawa kay Papa? Bakit? Zyren, anak, please, pakinggan mo ko. Hayaan mo na ako na magpaliwanag sa'yo. Umiiyak na pagsusumamo ni Aling Adila. Akmang hahawakan sana ni Aling Adila ang asawa, ngunit itinulak lamang siya nito. Doon lang niya napagtanto ang mga kamalian na nagawa niya sa buhay, lalong-lalo na sa kanyang mag-ama. Samantala dahil sa nangyari, hindi natuloy ang kanilang kasal ni Zyren. Pagkarating nilang tatlo ng bahay, kaagad niyang kinausap sina Zyren at ang Papa Ramon nito. Humingi siya ng tawad dahil inilihim niyang tungkol sa pangangaliwa ng asawa nito. Mabuti na lamang at hindi nagalit ang mga ito sa kanya. Bagkus, naiintindihan siya nito. Wala kang kasalanan. Naiintindihan ko kung bakit pinili mo na ilihim sa amin ang tungkol sa pagtataksil ni Adila. Dahil ayaw mo kaming masaktan ni Zyren. Tama ang Papa, Kyra. Sa katunayan, ako ang humihingi ng sorry sa'yo dahil sa ginawa ni Mama. Hindi natuloy ang kasal natin. Walang problema sa akin, marami pa namang araw. Ang mahalaga, mahal natin ang isa't isa. Dahil sa nalaman ni Mang Ramon na pagtataksil ni Adila, nakipaghiwalay kaagad ito sa asawa. Kahit anong pakiusap at pagsusumamo ang gawin ng babae, nanatiling sarado ang isipan ng lalaki. Para kay Mang Ramon, wala nang second chance dahil kung nagawa siya nitong lokohin sa unang pagkakataon, hindi malabong ulit-ulitin ito sa pangalawang pagkakataon. Paulit-ulit na humihingi ng tawad si Aling Adila sa kanyang mag-ama. Ngunit naging bato ang puso ng mga ito laban sa kanya. Tuluyan na siyang pinalayas ni Mang Ramon at hindi alam kung saan siya patutungo. Sinubukan niyang puntahan si Rodeo sa bahay, ngunit nasa Amerika ito at matatagalan pa bago bumalik ng Pilipinas. Dahil dito, nagdesisyon siyang kausapin si Zyren at pakiusapan na patawarin na ang ina nito. Ngunit matigas ang puso nito. Sinubukan din niyang kausapin ng Papa Ramon niya. Ngunit kagaya kay Zyren, hindi pa ito handang magpatawad. Oo, galit siya sa mama ni Zyren, pero ayaw naman niyang masira ang pamilya ng mga ito nang dahil lang sa kanya. Pakiramdam tuloy niya. Mali na kinalat niya ang video. Dapat kinausap na lang niya ng mga sinsina ng mga ito. Sinubukan ni Kyra na alamin kung saan nakatira ang biyanan. Napag-alaman na niyang umuupa ito ng maliit na kwarto malapit sa may palengke. Lakas loob niya itong pinuntahan para kausapin. Nagulat pa ito nang siya ay makita. Kamusta na po kayo? Kung nandito ka para pagtawanan ako, mas mabuting umalis ka na lang. Pagtataboy nito sa kanya. Hindi po ako nandito para pagtawanan kayo o ano paman. Oo, galit na galit ako sa inyo sa mga ginawa niyo sa akin. Pero hindi ko magagawang pagtawanan kayo. Sa halip, naawa ko sa inyo. Pero kailangan yung pagbayaran ng mga nagawa niyong kasalanan. Hanggang sa matuto kayo at maitama ang lahat ng inyong pagkakamali. Nakita ni Kyra ang pagtulo ng mga luha nito. Sa gulat niya, bigla na lamang itong lumuhod sa kanyang harapan habang paulit-ulit na humihingi ng tawad. Patawarin mo ko, Kyra, kung naging masama ako sa iyo. Patawad sa lahat-lahat. Sa ngayon hindi ko pa kayo kayang patawarin. Masyado pang sariwa. Pero huwag kayo mag-alala. Darating din siguro ang araw na mapapatawad ko din kayo. Sana maintindihan niyo ako. Naiintindihan kita, Kyra.
Sana dumating ang araw na mapatawad mo ko. Ikaw na ang bahala sa anak ko at kay Papa Ramon mo. Alagaan mo sila para sa akin. Oo, aalagaan ko sila at mamahalin. Huwag kayong mag-alala. Darating din ang araw na siguro mapapatawad ka namin. Sa ngayon, hayaan niyo muna na maghilom ang sugat dito sa aming mga puso na kayo mismo ang may gawa. Hindi nagtagal, nagpakasal sila ni Zyren at sa pangalawang pagkakataon, tuloy na wala nang aberyang nangyari. Pagkatapos ng kanilang kasal, naisipan ni Kyra na magtayo ng maliit na health center sa kanilang labasan. Para sa mga taong kapuspalad at walang kakayahang magbayad ng check-up. Noong una, maliit lamang ito na health center. Ngunit makalipas ang 2 taon, ang dating maliit na health center ngayon ay isa ng malaking hospital. Hindi man si Kyra nakapagtapos ng pag-aaral, sinuswerte naman siya sa asawa at nakakatulong sa mga taong nangangailangan ng tulong. Wala nang mahihiling pa sa buhay si Kyra dahil masaya na siya sa piling ng kanyang mag-ama. Nabigyan na rin niya ng magandang buhay ang mga magulang na labis na pinagpapasalamat ng mga ito sa kanya. Sinubok man ng problema ang kanilang pagsasama ni Zyren, sa huli na naig pa rin ng tunay at wagas nilang pagmamahalan.